Nagsisimula ang kwentong ito habang nagsasanay sa gubat ang ating bida na si Tojima. Sinusuntok niya ang isang puno ng maraming beses habang paulit-ulit na sinasabi ang Rider Punch at nakakagawa siya ng malaking pinsala. Mula pa noong bata si Tojima, mahal na niya ang Kamen Rider. Ang Kamen Rider ay isang bayani sa isang TV show at iniisip ni Tojima na isa siyang bayani na kakaiba sa lahat. Pinapanood ni Tojima ang bawat episode ng maraming beses, hanggang sa napapaisip na ang kanyang ina kung may problema ba sa kanya. Pero wala nang ibang mahalaga kay Tojima dahil lubos siyang naaakit sa tuwing pinapanood niya ang kanyang idolo. Palagi niyang sinisigawan si Rider ng suporta habang sinasabi na huwag magpapatalo sa Shocker. Ang Shocker ay isang malaking organisasyon ng kriminal at sila ang kalaban ni Kamen Rider sa palabas sa TV. Kahit nagpapalam na ang nanay ni Tojima para sa araw na yon, hindi man lang gumagalaw ang mga mata ni Tojima sa screen kahit isang segundo. Talagang nabighani siya at sinasabi pa niya ang mga galaw ni Rider tulad ng sipa at suntok. Ang pinakahinahangaan ni Tojima kay Rider ay kung paano niya palaging nilalabanan ang kasamaan ng buong puso. Ipinagtatanggol niya ang kapayapaan ng mundo na may pusong puno ng katarungan at ipinangako ni Tojima na balang araw maging katulad niya. Palaging ginagaya ni Tojima ang parehong tindig ng kanyang idolo at sinasabi na gusto niyang maging Kamen Rider. Pagkalipas ng maraming taon, nakita natin si Tojima sa high school. Hinihila siya ng isang babae ngunit wala siyang ideya kung bakit. Sa wakas, naglakas loob ang babae na ipagtapat ang kanyang nararamdaman at inaya si Tojima na makipag-date. Gulat na gulat si Tojima ngunit agad siyang sumagot at sinabing gustong-gusto niya itong gawin. Nakakagulat, humingi ng paumanhin ang babae at lumabas na ito ay isang kalokohan lamang. Labis na nasaktan si Tojima habang pinagtatawanan siya ng buong eskwelahan at inihayag ng bully na si Kir Ogawa na ang kalokohan ay ideya niya lahat. Girlfriend niya talaga si Emily at natalo siya sa pastahan kung saan kailangan niyang umamin kay Tojima bilang parusa. Basta na lang umalis si Tojima pagkatapos mapahiya at nakita natin na nakukonsensya yung babaeng nagpauto. Nang nag-iisa si Tojima, may naalala siya noong bata pa siya. Nanood lang siya habang naglalaro ng bato papel gunting ang isang grupo ng mga bata. Ang mananalo ay magpapanggap na Rider habang ang iba ay magiging Shocker. Hinamak sila ni Tojima dahil alam niya na hindi ka pwedeng maging Kamen Rider sa paglalaro lang. Bato papel gunting, mga batang naglalaro lang sila, nagpapanggap na mga bayani, pero si Tojima, hindi nagpapanggap. Umasta si Tojima sa kanyang sikat na tindig at sinabing seryoso siya. Sa kasalukuyan, natagpuan ni Emily si Tojima at humingi ng tawad dahil sa pagdaya niya. Halata na siya ay nalulungkot kaya tinanggap ni Tojima ang kanyang tawad. Nagkausap sila at inamin ni Emily na may kakaiba kay Tojima. Halos lahat ng lalaki sa kanilang eskwelahan ay mga siga pero si Tojima ay hindi bastos. Gayunpaman, nararamdaman niya na hindi rin talaga siya normal. Walang kaibigan si Tojima at sinasabi ng mga tao na nakikita siyang sumisigaw sa ilog habang nagpapanggap. Hindi alam ni Tojima kung paano sisigat pero hindi na niya kailangan dahil nabighani ang baliw na babaeng ito sa pagiging misteryoso niya. Nagtataka si Jess at isang lalaki kung nakipaghiwalay na si Emily kay Kir Ogawa at tinatawanan ng ideya na maaaring si Tojima ang bago niyang kasintahan. Ang pangalan niya ay Ryota at ipinapaalala niya kay Emily na talunan si Tojima kaya mas mabuting lumabas na lang siya kasama niya. Sinasabi ni Emily kay Tojima na umalis na lang sila pero pinipigilan sila ni Ryota. Agad na pumagitna si Tojima at sinabihan si Ryota na bitawan siya, sabay sakta nito sa pamamagitan ng pagpilipit sa braso nito. Sinubukan ni Ryota na gumanti ng suntok pero hindi basta-basta si Tojima dahil pinigilan niya ang atake. Binitiwan siya ni Tojima pero sinabi rin niya na oras na para magbayad at pinabagsak niya si Ryota sa isang malakas na suntok sa mukha. Sinubukang ipaghiganti siya ng mga kaibigan ni Ryota pero nakakapagtakang napigilan silang dalawa ni Tojima ng sabay. Muli, sinabi ni Tojima na oras na para magbayad at gumamit siya ng dalawang malalakas na sipa para pabagsakin ang mga siga na napaluhod. Ang mga bully ay naghihirap sa sakit at si Emily ay nakatayo na walang imik, gulat sa ipinakitang lakas ni Tojima. Si Tojima ay kalmado gaya ng dati at ipinaliwanag lang niya na binigyan niya lang ang mga ito ng ibinigay ng mga ito sa kanya. Dramatikong umalis si Tojima at si Ryota ay nanumpa na maghihiganti.
Pagkalipas ng ilang araw, si Emily ay binihag ng mas maraming siga mula sa kalabang paaralan. Sumigaw siya sa takot at tinawag ni Ryota si Tojima. Iginigiit ni Ryota na bumaba siya at nagdeklara siya ng gyera laban sa kanya dahil sa ginawa niya. Pinapanood ng ibang mga estudyante nang may pagkabigla at nagtataka sila kung ano ang ginawa ni Tojima. Ang masaklap pa, walang isa man mula sa grupo ni Kiraigawa ang pumasok ngayon kaya hindi sila makatulong. Walang silbi rin ng mga guro pero baliwala na yun dahil humakbang na si Tojima. Galit na galit si Ryota matapos mapahiya kaya gusto niyang bigyan si Tojima ng leksyon na hindi niya makakalimutan. May ibang iniisip naman si Tojima dahil sinasabi niya na ang mga batang nag-aaway ay hindi katulad ng totoong digmaan. Ang mga batang tulad nila ay walang trabaho at hindi pa sila tunay na bahagi ng lipunan. Nandidiri si Tojima sa mga batang nagyayabang na angat sila sa tuktok o makikipagsagupaan sa mga karibal na eskwelahan. Lalo na kung kumukuha pa rin sila ng pagkain at pera sa kanilang mga magulang. Pati na rin ang pagligo at pagtulog sa bahay nila. Ipinahayag ni Tojima na nakakahiya at napakabata para sa mga batang tulad nito na magsalita tungkol sa digmaan. Sa halip, kung gusto talaga nilang makipaglaban, dapat maging mas responsable sila tulad niya at labanan ang kasamaan. Nagulat ang lahat sa narinig nilang sinabi niya ngunit parang nahuhulog ang loob ni Emily. Sawa na si Ryota sa narinig kaya siya at ang kanyang mga alipors ay sumugod sa kanya. Hindi uurong si Tojima, kaya sumugod siya pabalik sa kanila. Sa kasamaang palad, sobra silang dami at bagbog sarado si Tojima. Napanood ni Emily nang may pagkasindak habang nagtatanggol lang si Tojima at walang tigil ang mga lalaki hanggang sa mapagod silang lahat. Gulong-gulo si Tojima dahil sa pambubugbog at sinabi ni Ryota na kukunin niya si Emily bilang gantimpala. Nagmakaawa si Emily ng tulong pero walang magawa ang lahat sa eskwelahan at wala silang ginawa. Sa kanyang paghihirap, tinawag ni Emily si Tojima at ang kanyang sigaw ng tulong ang nagpabalik sa ating bayani. Ipinag-uutos niya na tumigil ang lahat at ang lahat sa grupo ni Ryota ay nagulat nang makita na nakatayo pa rin siya. Sigurado sila na walang malay si Tojima pero hindi pa siya tapos. Inalis ni Tojima ang kanyang coat sa isang dramatikong paraan at sinabi sa grupo na ayaw niya sanang gamitin ang kapangyarihan niya laban sa kanila. Sa kasamaang palad, wala silang ibang iniwan sa kanya kundi ito kaya't inalis ni Tojima ang kanyang shirt. Hindi maintindihan ni Ryota kung ano ang mga marka sa tiyan ni Tojima at lalo silang naguluhan nang pumorma siya. Nagpatuloy si Tojima sa kanyang pagpapanggap habang sinasabi ang rider habang pumoporma muli at sinasabing magbagong anyo. Tumalon siya papunta sa grupo nang may matinding presensya at sumigaw ng rider fight. Nagulat at nagtaka ang lahat at tinapos ni Tojima ang kanyang pagbabagong anyo sa pamamagitan ng dramatikong pagsasabi ng common rider. Walang nangyari kaya nagtawanan ang mga siga at tinawag si Tojima na baliw dahil sa ginawa niya. Gayunpaman, pagsisisihan ni Ryota ang panunuya sa kanya dahil nagpakawala si Tojima ng isang suntok na nagpalipad sa kanya ng ilang metro sa ere. Nanganga ang mga bibig ng mga tagahanga habang pinapanood nila ang kanyang katawan na lumilipad sa langit at ilang sandali pagkatapos makikita natin na si Tojima. Nagawang talunin kahit isa man lang sa mga siga. Nasaksihan ng mga guro at maging ni Kiraigawa ang lahat, pero hindi pa rin sila makapaniwala sa nakita nila. Iniisip ni Emily kung sino talaga si Tojima kaya't ang ating bida ay bumaling sa kanya nang may drama at sinabing isa siyang ordinaryong rider. Labis na emosyonal si Emily kaya lumapit si Tojima sa kanya at sa wakas ay ngumiti sa unang pagkakataon. Tiniyak niya sa kanya na magiging maayos ang lahat, pero natatakot siya sa kanya. Tumakbo siya para iligtas ang sarili at labis na nasaktan si Tojima. Napagtanto ni Tojima na tama siya sa simula pa lang, hindi sana siya nagbagong anyo dahil ang dapat lang niyang kalabanin ay ang shocker. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan nakikita natin si Tojima na nagsasanay sa gubat. Ipinapakita ni Tojima na hindi siya baliw dahil iniisip niya kung gaano kakaraniwan ang rider at shocker mula sa isang palabas sa TV. Hindi sila umiiral sa totoong mundo at gaano man siya kahirap magsanay, hindi siya maaaring maging isang karaniwang rider. Lumalaki ang galit niya habang inuulit niya sa sarili na hindi siya maaaring maging isang karaniwang rider at patuloy siyang sumusugod sa puno. Sa sandaling yon, may naririnig si Tojima na papalapit. Lumalabas na isang oso pala. Pero hindi natakot si Tojima at sa halip ay nadismaya pa siya dahil hindi ito halimaw ng shocker.
Inatake siya ng oso kaya wala siyang nagawa kundi ipagtanggol ang sarili. Ang oso pa ang nasindak nang ihampas siya ni Tojima sa lupa at napaisip ito kung tao nga ba si Tojima. Napatunayang matapang na kalaban ang oso nang kalmutan nito si Tojima sa dibdib, pero hindi iyon sapat. Sa kung saan mang panahon, naging malakas si Tojima para makipagsabayan sa isang oso. At ipinapakita niya yun sa pamamagitan ng pagbaon ng kanyang siko diretso sa mata nito. Nagpa siya ang oso na umalis na roon pero hindi man lang itinuring ni Tojima na panalo yun. Ang pagiging oso ay magiging tagumpay para sa sinumang normal na tao pero hindi nito ginagawang ordinaryong rider si Tojima at yun lang ang gusto niya. Iyon ang kanyang layunin simula pa noong bata pa siya pero ipinapaalala niya sa sarili niya na ngayong taon siya magiging 40 taong gulang. Ilang sandali lang, nakita natin si Tojima sa isang tindahan ng laruan kung saan handa na siyang ibenta ang lahat ng kanyang mga gamit na may kaugnayan sa ordinaryong rider. Namamangha ang clerk sa dami ng mga bihirang bagay na mayroon siya pero ibinunyag ni Tojima na mayroon pa siyang 6 pa. Mga kahon na puno ng gamit at may 10th pa sa bahay. Sa bahay, nakita namin na naibenta na ni Tojima ang lahat ng kanyang paninda ng common rider, kaya halos wala ng laman ang kanyang bahay. Ang dahilan niya sa pagbebenta ng lahat ay dahil hindi niya matanggap ang ideya na mamatay ng nag-iisa sa isang silid na puno ng paninda ng common rider, tapos itatapon lang lahat ng isang estranghero. Di nagtagal, nagulat si Tojima nang mabasa niya ang pamagat ng isang artikulo. Sinasabi nito na nagpakita ang shocker at nanginginig si Tojima habang pilit na nagpapatugtog dahil ito ang pinakahihintay niya sa buong buhay niya. Ipinapakita ng report na ninakawan ng isang convenience store ilang araw na ang nakakaraan at ang mga salarin ay nakasuot ng itim na ski mask na estilo ng organisasyon ng anime mula sa sikat na programang pantelebisyon na Kamen Rider. Bigla silang pumasok sa tindahan habang ginagaya rin ang mga kontrabida ng shocker sa pamamagitan ng paggawa ng mga tunog na katulad ng sa palabas. Medyo dismayado si Tojima dahil ninakawan lang nila ang tindahan at hindi yun ang antas ng krimen na ginagawa ng shocker sa palabas. Sa trabaho, narinig ni Tojima na mayroon na namang pananalaki na ginawa ng shocker at madalas itong nangyayari. Lahat kamakailan. Tila may nag-uumpisang uso pero ayaw maniwala ni Tojima na tunay na shocker ito. Pagkatapos, pinapanood natin ang ulat ng balita na nagpapakita ng ilang mga panggagaya na krimeng ito na nangyayari sa buong bansa. Nahuli ang isa sa mga lalaki at ibinunyag niya na ginawa lang niya ang krimen dahil mayroon siyang isa sa mga maskarang iyon sa bahay niya. Kaya sa kung anong dahilan, nang pumorma siya at gumawa ng kakaibang ingay, naramdaman niyang lumakas siya. Ito ang unang beses na naramdaman niyang kaya niyang magawa ang isang bagay sa buhay niya. Lumayo na si Tojima sa buhay na yun kaya tinatawag na lang niya itong lalaki na isang tanga. Isang gabi, dumalo si Tojima sa isang pista malapit sa kanilang bahay. Isang bata na nakikipag-usap sa kanyang ama ang nagpaalala sa kanya ng kanyang sariling ama at noong binigyan siya ng $30. Alam ng kanyang ama na gustong-gusto ni Tojima ang pumunta sa mga pista kaya binigyan niya si Tojima ng pera para bumili ng kahit anong gusto niya. Kinakain ngayon ni Tojima ang parehong merienda na kinain niya noon at natutuwa talaga siya sa mga alaala. Sa ibang lugar, nakita natin ang isang misteryosong lalaki na nagbibigay sa ilang mga tambay ng mga maskara na nakita na sa balita. Ang pangalan niya ay Naka at ipinapaliwanag niya sa kanila na ang trabaho nila ngayon ay isang pangingikil. Okay. Here's a translation that softens the implied version without losing the core meaning. Hindi alintana ng mga punk ang pagsuot ng mga maskara pero matapang na itinuturo ng isa sa kanila na nakakahiya ang natitirang bahagi ng gawain. Ayaw nila ang paggawa ng lahat ng mga pose at mas malala pa ang mga tunog na kailangan nilang gawin. Wala talagang pakialam si Naka at ipinapaliwanag lang na mas gusto niya noon pa man ang shocker kaysa sa Kamen Rider. Sabi niya kaya siya naging gangster pero hindi makapaniwala ang mga punk kung gaano katanga ang pinagmulang kwento na yun. Ipinagpatuloy ni Naka na sa shocker, isa siyang halimaw at sila ang 3 tauhan niya. Kaya naman, wala silang magagawa kundi sundin ang utos niya. Pagkaraan ng ilang segundo, ninanakawan ng mga punk ang isang tindahan sa festival. Nagkataon na nasa mismong lugar na yun si Tojima at sinira talaga ng mga punk ang tindahan. Natigilan si Tojima nang makita na isa ito sa mga kilalang pagnanakaw ng shocker at hindi siya makagalaw. Pero binubugbog ang kawawang may-ari kaya nagpa siya si Tojima na kumilos. Pumunta siya sa isa pang tindahan at nagtanong kung magkano ang isa sa mga maskarang ibinebenta.
Patuloy na ginugulo ng mga punk ang may-ari ng tindahan at nahihirapan si Tojima sa desisyong kailangan niyang gawin. Ito ang buhay na iniwan niya pero alam niyang hindi niya basta-basta papayag ang makalusot ang Shocker sa ang ginagawa nila. Paulit-ulit na binabalikan ni Tojima ang buong buhay niya ng paggawa ng post ng paulit-ulit, pero ngayon, laban na siya sa Shocker. Inilalagay ni Tojima ang maskara sa mukha niya at nagsisimulang kumulo ang kanyang dugo. Bumibilis ang tibok ng puso niya at humakbang si Tojima para ipahayag na sobra na ang ginawa ng Shocker. Nagtataka ang mga punk kung sino ang kakaibang taong ito kaya ipinahayag ni Tojima na siya ay isang pangkaraniwang rider. Hindi niya mapigil ang umiyak dahil akala niya tuluyan nang nawala ang bahaging ito ng buhay niya pero lalo lang siyang kinutya ng mga punk. Si Naka naman ay nasa gitna ng mga tao at interesado siyang makakita ng isang pangkaraniwang rider. Harapin ang kanyang mga shockers. Ayaw ni Tojima na siya ay pagtawanan at sinasabi niya sa mga punk na seryoso siya. Si Tojima ay pamwesto ng matatag at malakas na sinasabing rider punch habang dinudurog ang kanilang mga ulo. Ang malaking lalaki na lang ang natitira kaya lumipad si Tojima para ay patama ang kanyang rider kick na nagpatamba sa lalaki. Lahat ay hindi makapaniwala sa kanyang pagiging bayani at hindi makapaniwala si Tojima kung gaano kasarap ang pakiramdam. Tumingin siya sa paligid at napagtantong lahat ay nakatingin sa kanya kaya tumakbo siya bago pa man may sumubok. Para malaman kung sino siya. Sa ibang lugar, isang babae ang nagbabasa ng balita tungkol sa isang ordinaryong rider na tinalo ang Shocker. Galit na galit siya dahil gusto sana niyang gawin yun muna. Naiinsulto siya sa ordinaryong rider na ito na nakamaskara lang imbes na buong suit tulad niya at iniisip niya kung sino ba ang akala ng lalaki sa kanya. Kinabukasan, nakilala natin si Year Iko habang nagtuturo siya sa kanyang klase. Nagbabasa siya ng isang tula sa kanyang mga estudyante at isa sa kanila ang nagpakita ng espesyal na interes sa kanyang galing sa pagtuturo. Ang tula ay tungkol sa isang lalaking nahuhulog ang loob sa asawa ng ibang lalaki at tinawag niya ang napakatutok na. Inutusan si Asano na baguhin ang huling linya sa mas modernong pananalita. Ang batang ito ay walang binigay na kahit kititing na atensyon sa leksyon kaya naman lubos niya itong pinagulo. Sinabi niya na ang pangunahing tauhan sa tula ay nagtapat ng pag-ibig sa kanyang guro, ngunit hindi iyon ang totoo. Magalang siyang itinaman ni Year Iko at labis na napahiya si Asano nang tawanan siya ng buong klase. Pag-uwi sa bahay, halos hindi mapigilan ni Asano ang kanyang damdamin habang iniisip niya kung gaano niya kamahal si Year Iko. Sana'y makasama niya ito ngayon at iniisip niya ang lahat ng magagandang bagay na gusto nito gawin sa kanyang libreng oras. Naiisip ni Asano na gumagawa siya ng sopistikadong mga bagay tulad ng paghanga sa mga magagandang pinta o pagtugtog ng kanyang grand piano. Naiisip niya ang kanyang kariktan habang nag-e-enjoy siya ng tsaa sa kanyang marikit na hardin. Malayo ito sa katotohanan dahil si Year Iko ay nagbubuhat ng mabibigat na timbang na parang isang matapang na tao. Umuungol siya na parang isang barbaro habang nagbubuhat at nagngangalit dahil sa ordinaryong rider na nawala. Kinamumuhian siya ni Year Iko ng buong pagkatao dahil naglakas loob siyang tawagin ang kanyang sarili na ordinaryong rider habang nakasuot lamang ng maskara. Isang sulyap sa kanyang nakaraan ay nagpapakita ng panahon kung kailan umuwi si Year Iko na umiiyak matapos siyang pagtripan. Nagtaka ang kanyang ama kung bakit hindi niya ipinagtanggol ang sarili kaya ipinaliwanag ni Year Iko na dahil lahat ng nambubuli sa kanya ay mga lalaki. Batid kung gaano kasela ng sitwasyong ito, napagtanto ng kanyang ama na alam niya ang mga bagay na kailangan niyang makita. Ipinakita niya kay Year Iko ang isang sumunod na bahagi ng Kamen Rider na nagtatampok sa pinakabagong Kamen Rider na nagngangalang Stronger. Siyempre, walang ideya si Year Iko kung bakit niya pinapanood sa kanya ang isang lumang palabas sa TV pero sinabi ng kanyang ama na patuloy lang siyang manood. Sa episode na ito, ipinakilala ang isang babaeng nagngangalang Year Iko at sinabi niya kay Stronger na lalaban siya. Sa tabi niya, nag-alala si Stronger dahil siya ay isang babae ngunit agad siyang namangha nang ipakita nito ang kanyang pagbabago. Si Year Iko ay ang electrowave human na tinatawag na Tackle. Isang cyborg na nilikha ng isang kontrabida ngunit nagpasya siyang sumuway sa kanila. Hinintay ng ama ni Year Iko ang perpektong sandali upang ipakita ito kay Year Iko dahil si Tackle ang unang babaeng mandirigma at Kamen Rider. Agad na nabighani ang batang si Year Iko habang pinapanood niya ang kanyang bagong huwara na bumabagsak sa napakaraming tauhan ng Shocker.
Si Tackle ay isang kakampi ng mabubuting bata at isang matuwid na mandirigma kaya hinangaan siya ni Yuriko. Walang katapusan. Siyempre, ibig sabihin nito ay pagprakti ng electrowave throw attack ni Tackle at tinatapos ito sa kanyang signature pose. Ang kanyang ama ay nasa tabi niya, pinapuna ang bawat hakbang niya para masiguradong ginagaya niya ng perpekto ang kanyang bagong idolo. Sobrang bihasa siya sa lahat ng tungkol sa Kamen Rider kaya't halos kabisado niya ang bawat kilos ni Tackle. May ilan sa mga karakter na pinaikli ang kanilang mga pangalan kapag nagpapakilala para mas maganda ang pakinggan at isa si Tackle doon dahil tinatawag niya ang sarili niyang Tak. Mabilis itong itinuwid ni Yuriko para gayahin ang kanyang idolo ng mas tama hanggat maaari hanggang marahil bigyan siya ng kanyang ama ng perpektong marka. Nang nag-iisa isang gabi, ginamit ni Yuriko ang kanyang electrowave throw sa kanyang pinakamalakas na kalaban at hindi sinasadyang natambo nito ang ilang video. Kabilang sa mga ito ay ang episode 30 ng Kamen Rider, isang episode na hindi pa niya nakikita noon. Sabik na makita ang kanyang idolo sa isang hindi pa nakikitang episode, pinanood ni Yuriko ang video pero naguluhan siya sa pamagat nito. Ito ay Goodbye Tackle, ang kanyang huling laban. Sa kasamaang palad, ang pangyayari ay talagang masakit para kay Yuriko. Si Tackle ay malubhang nasugatan ng isang masamang doktor kaya para protektahan ang mas malalakas at tiyakin ang tagumpay, ginamit niya ang kanyang pinakamakapangyarihang kakayahan na tinatawag na Ultra Cyclone. Si Yuriko ay hindi mapakali at halos hindi niya maintindihan ang nangyayari kaya ang nakita na lang niya ay isang pagsabog na naging sanhi ng pagkawala ng buhay ni Tackle. Ang makita ang pagkamatay ni Tackle ay labis para kay Yurikong bata pa at ang nakapanlulumong karanasan ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkasira. Ibinulusok siya nito sa isang napakalalim na kawalan ng pag-asa na walang nakikitang kaligtasan. Sa huli, uuwi ang ama ni Yuriko galing sa trabaho na labis na nagulat nang makita si Yuriko na nalulunod sa dagat ng kanyang sariling luha. Habang bumabawi siya mula sa halos kamatayan, hindi maintindihan ni Yuriko kung bakit kinailangang mamatay si Tackle at bakit hindi siya nailigtas ni Stronger. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang Ultra Cyclone ability ni Tackle ay isa palang mekanismo ng pagpapakasakit. Isang huling atake kung saan isinasakripisyo niya ang kanyang buhay para talunin ang kalaban. Masyadong malakas ang kalaban na kanyang nilalabanan at wala na siyang ibang pagpipilian. Natapos ang kanyang buhay pero nagawa pa ring iligtas ni Tackle ang sitwasyon at protektahan si Stronger. Ang pagligtas ni Tackle kay Stronger ay nagdala ng kaunting ginhawa kay Yuriko at sinabi ng kanyang ama na si Tackle daw talaga ang pinakamagaling na bida. Kaya naman pinangalanan niya si Yuriko pagkatapos niya. Ipinagtanggol niya ang katarungan at kahit gaano pa siya nasaktan, patuloy pa rin siyang lumaban. Kahit hanggang sa huli, ipinaglaban ni Tackle ang tama. Ang sinabi ng kanyang ama ay saktong kailangan ni Yuriko upang maibsan ang kanyang dalamhati. Hindi nagtagal, ibinunyag ng ama ni Yuriko na ginawa niya ang kasuutan para sa kanya. Kasuutan ito ni Tackle at sinabi niyang hindi papatay si Tackle dahil narito siya. Sa harap niya, natigilan si Yuriko habang nagsisimula siyang maluha, nagtataka kung kaya ba talaga niya. Napaluha rin ang kanyang ama habang tiniyak sa kanya na siya ay si Tackle at napanumbalik ang tiwala ni Yuriko. Ginawa ni Yuriko ang kanyang sikat na pose habang ipinakikilala ang sarili bilang Electrowave Human Tackle at sinabi sa kanyang mapagmataas na ama na siya ay magiging Tackle mula ngayon. Simula noon, nagsusumikap si Yuriko na maging higit at higit na katulad ni Tackle araw-araw. Siya ay kasalukuyang 24 na taong gulang na patuloy sa landas na yun habang nagtatrabaho bilang isang guro. Labis ang kanyang pagkamuhi sa bagong sumasakay na ito. Tinatawag niya itong peke at mapagpanggap. Ayaw niyang magpahuli sa isang inutil na hindi man lang ginagawa ng tama at ipinapahayag na siya ang Tackle number 2. Ipinapakita niya ang kanyang pagkamuhi sa kanya sa buong pisara, pero walang ideya ang mga estudyante kung ano ang ibig sabihin nito. Nang gabing yun, sinabi ni Naka sa kanyang mga tauhan na pupuntahan nila ang 5 magkakasunod na convenience store. Hindi makapaniwala ang mga lalaki na ginagawa pa rin nila ito at sigurado silang mahuhuli sila agad kung patuloy nilang dadagdagan ang bilis ng kanilang krimen. Ayaw pakinggan ni Naka ang anumang reklamo at ibinunyag na sasama siya. Sila ngayon, sinusubukan ng mga tauhan na sabihin na kaya nilang gawin ang lahat, pero may mensahe si Naka para sa kanila. Dramatiko niyang ipinapaliwanag na siya ay isang mandirigma pero hindi na masyadong kailangan ang mga katulad niya ngayon.
Ang kaya lang niyang gawin ay kaladkarin silang tatlo na parang nagpapanggap pa rin siyang bata. Sabi ni Naka na mas gusto pa sana niyang magmukhang halimaw tulad ng Spider-Man mula sa Kamen Rider, pero wala pa ring ideya ang mga tauhan kung ano ang sinasabi niya. Tapos na ang kanyang talumpati kaya sinasabi niya sa kanyang mga kasama na maghanda at siguraduhing may damdamin ang kanilang gagawin ngayon. Sa ibang lugar, inaamin ni Asano na gusto niya si Yuriko. Halos wala siyang lakas ng loob para gawin yon, pero ngayong nagawa na niya, paulit-ulit itong sinasabi ni Asano. Nabigla si Yuriko nang umamin sa kanya ang isa sa mga estudyante niya, at hindi siya makapagsalita. Malapit doon, ninanakawan ni Naka at ng kanyang grupo ang isang tindahan at umalis papunta sa susunod. Nagpapanik ang mga lalaki nang makita nilang dumating ang mga pulis, at natigilan si Yuriko nang makita niya ang pagnanakaw na nangyayari sa harap mismo niya. Bukod pa roon, mukhang malakas ang kanilang pinuno. Hindi natatakot si Naka sa mga pulis kaya agad niyang sinuntok sa mukha ang isa sa kanila. Hindi alintana ni Asano ang mundo sa kanyang paligid habang patuloy siyang nagtatapat kay Yuriko, ngunit labis siyang nasindak habang nakikita niyang ginugulo, sinasaktan ng shocker ang mga pulis. Nag-aalangan ang mga tauhan kung tama bang bugbugin ng mga pulis, ngunit abala na si Naka sa susunod na tindahan. Mabilis na napalitan ng matinding takot ang pagkagulat ni Yuriko nang mapagtanto niyang makakatakas ang mga magnanakaw na shocker. Sila ang kanyang target, hinahabol sa matagal ng panahon, kaya iniwan niya ang bata at hinabol sila. Sa ibang lugar, binabasa ni Tojima ang artikulo tungkol sa kabayanihan ng mga ordinaryong manunulat at hindi pa rin siya makapaniwala. Na siya nga talaga yon. Bigla na lang halos malaglag ang kanyang panga nang muling makita ang mga magnanakaw. Tinawag niya ang mga ito para malaman nilang naroon siya, pero wala silang ideya kung sino siya. Mabilis na napagtanto ni Tojima ang kanyang pagkakamali at yumuko para isuot ang kanyang costume. Isinuot niya ang kanyang maskara habang sinasabing, magpalit anyo, at gumawa ng tipikal na pose ng manunulat. Agad siyang nakilala ng mga tauhan bilang ang lalaking bumugbog sa kanila noong nakaraang araw at halatang hindi natutuwa si Naka. Ipinahayag ni Tojima na siya ang karaniwang manunulat at makapangyarihan pa rin ang damdamin sa likod nito. Habang nagsisimula na naman siyang maluha, ipinahayag ni Tojima na hinahanap niya sila pero ang mga tauhan niya ay iniisip na naman na umiiyak siya. Desperadong hinahabol ni Koyama Ayasano ang kanyang minamahal pero nakatuon siya sa kanyang target. Gayunpaman, mas lalong gumugulo ang sitwasyon para sa kanya nang makita niya ang taong pinakakinamumuhian niya. Ito ang lalaking sumupil sa mga magnanakaw ng shocker na dapat sana ay siya ang unang sumupil. Ang masaklap pa, isa siyang mukhang mumurahing impostor na manunulat na basta na lang nagmamaskara. Hindi maaaring palampasin ang mga krimeng ito laban sa sangkatauhan kaya nangako siyang pipigilan siya. Samantala, handa na si Tojima para sa laban kaya sinabi niya sa mga tauhan ng shocker na sumugod na. Malinaw kay Yuriko na sinusubukan na naman niyang agawin ang kanyang pakay pero hindi niya hahayaang mangyari iyon habang siya'y naruroon. Binanggit niya ang pangalan ni Ayasano para pakalmeyin ito at natupad ang lahat ng pinapangarap nito nang habarin niya ang kanyang damit sa harap ng lahat. Walang mas mahalaga kay Yuriko kundi ang kanyang mga layunin kaya nagbihis siya ng kanyang kasuutan at hiniling kay Ayasano na hawakan ang kanyang bag. Naiinip na si Tojima dahil nakatayo lang ang shocker kaya nagdesisyon siya na ang unang aatake para matigil na ang kanilang krimen. Dramatiko siyang nagsisimulang bumanggit ng gulo o suntok ngunit naputol siya ni Yuriko na sa isang atake ay napatalsik siya. Ang mga magnanakaw na gumagamit ng kuryente ay walang ideya kung ano ang nangyayari at si Yuriko ay pumorma sa kanyang sikat na pose habang ipinapakilala ang kanyang sarili bilang electrowave human tech. Walang mas nagulat pa kay Tojima dahil agad niya itong nakilala bilang Tackle mula sa palabas at ipinahayag niya na buhay pa rin si Tackle. Nagtataka ang mga tauhan kung ang kanyang katawan lang ba ang tumanda dahil nag-iisip pa rin siya tulad ng isang bata. Inalok siya ng isa sa kanila ng candy ngunit agad na ipinakita ni Yuriko na hindi ito laro dahil siya ay inaangat siya. Hindi makapaniwala si Tojima sa kanyang nakikita at ginagamit ni Yuriko ang kanyang electrowave throw para itapon ng lalaki diretso sa iba pang mga masasamang loob. Lahat ay nanunood na manghang-mangha dahil tinalo ni Yuriko ang mga kontrabida. Nagmamadali si Yuriko para kunin ang kanyang bag at nagpapasalamat si Ayasano sa kanya dahil binigyan siya nito ng pagkakataon.
Kailangan niya siyang pigilan sa pagsabi ng kanyang tunay na pangalan at nangangako siyang pananatilihing sikreto ito. Ginagawa ni Yer Iko ang kanyang hero Ikong pag-alis at muling nagtatapat ng pag-ibig si Ayasano. Naiirita si Naka sa babae habang inaalis niya ang kanyang maskara at sinasabi niya kay Tojima na ang galit sa pagitan nila ay hindi pa tapos. Mabilis na binanggit ni Tojima na sinaktan din siya ng babae pero wala nang oras para mag-usap dahil naririnig na ang sirena ng pulis sa malayo. Sinabi na lang ni Naka na mas gusto niya talaga ang shocker at umalis siya kasama ang kanyang grupo. Tinanggal ni Tojima ang kanyang maskara at nagtataka kung sino ang babaeng yun. Isang malaking misteryo siya ngunit may iba pa sa kanya na nakaakit sa kanya. Mukhang mahal ng babaeng ito si Tackle, katulad ng pagmamahal niya kay Kamen Rider o higit pa. Kinabukasan, tuwang-tuwa si Yer Iko na may mga artikulo tungkol kay Tackle sa oras. Maya-maya, nagtipon muli si Naka at ang kanyang mga tauhan matapos silang matalo. Nagtataka ang isa sa kanila kung ano ang hawak ni Naka kaya ipinakita niya na nakakita siya ng maskara ng halimaw sa isang tindahan. Nakasil kaya binili niya at pinaganda ito ng kaunti ng shocker. Isinuot ni Naka ang maskara at nagulat ang kanyang mga tauhan habang sinasabi niya na ang pagsusuot nito ay ginagawa siyang halimaw na kilala bilang Yakuza Man. Nagtataka siya kung ano ang kanyang hitsura ngunit walang masabi ang mga tauhan. Seryoso talaga si Naka habang sinasabi niya na may mga riders at isang tackle sa mga lansangan ngayon. Kung may lugar para sa kanila, may lugar din para sa halimaw na tulad ni Yakuza Man. Ipinahayag niya na ipagpapatuloy nila ang kanilang trabaho ngayong gabi pero umaasa talaga ang mga lalaki na hindi niya tinutukoy ang iniisip nila. Sa pagkabahala nila, sinabi ni Naka na sasalakayin nila ang isa pang convenience store. Sa kalapit na Rosemart, isang live streamer ang nakikipag-usap sa kanyang chat. Ipinahayag niya na bibili siya ng merienda na nagkakahalaga ng 100,000 yen dahil ito ay dekalidad na content at nililinis niya ang isang buong istante. Sa sandaling yun dumating ang mga magnanakaw na shocker. Sinindet nila ang lahat at inutusan ni Naka ang Kaera na ibigay sa kanya ang lahat ng pera. Sumisigaw lang ng tulong ang babae at hindi gumagalaw kaya nagtataka si Naka kung bakit hindi na lang siya tumakbo palayo. Nagtatago ang streamer sa malapit at sa halip na gumawa ng anumang kapaki-pakinabang, nagpasya siyang baguhin ang pamagat ng kanyang stream sa live na pagnanakaw ng shocker. Sigurado siyang dadagsa ang daan-daang manunood pero napansin siya ng isa sa mga tauhan. Sabi ng tauhan na sumusobra na sa pagkain ng bata pero nagsinungaling lang ang streamer at sinabing iyon ang kanyang hapunan. Nag-aalala ang shocker na tataba ang bata pero sinabi ng streamer na mataba na nga siya. Nakakatakot ito dahil maaaring nasa panganib ang buhay ng bata pero excited pa rin siya. Dahil sumisikat ng husto ang kanyang stream. Ipinost ito sa mga bagong site at libu-libo ang dumarating na manunood. Mabilis na papalapit sa 100,000 ang kanyang viewer count at iniisip niya na sa wakas, ito na ang kanyang pagkakataon para sumikat. Malapit doon, nakikita natin na pinapanood ni Tojima ang live stream at nagmamadali siyang pumunta doon na may layong magbigay ng katarungan. Napansin niya ang isang babaeng nagmamadali sa tabi niya at nagtataka silang pareho kung saan nila nakita ang isa't isa dati. Balik sa convenience store, sinasabi ng isang lalaki kay Naka na nakakaabala siya. Hindi makapaniwala ang streamer sa content na nakukuha niya dahil may mapagbantay na customer na ngayon. Nasa lugar na, gusto malaman ni Naka kung sino itong lalaking ito, pero ipinapaliwanag lang ng lalaki na isa siyang taong nagsasabi sa kanila na itigil ang ginagawa nila. Nagtataka ang mga tauhan kung akala ba ng lalaking ito na isa siyang bayani, pero mali ang iniisip nila. Nakakagulat na nag-post ang lalaki na parang shocker at agad na nagbago ng anyo. Natigilan si Naka at ang kanyang mga tauhan sa pagkamangha sa kanilang nasaksihan dahil malinaw na ang lalaking ito ay kung ano ang pinagpapanggap nila. Wala ring masabi ang streamer at ang dalawang bayani ay labis na nasindak sa pagdating ng lalaking ito. Sawa na ang lalaki sa mga usap-usapan tungkol sa mga nakawan na ginagamitan ng kapangyarihan ng shocker na nangyayari kamakailan at nasusuklam siya. Tinatawag niya sina Naka at ang kanyang grupo na mga huwad na shocker at sinasabi niya sa kanila na pakinggan nilang mabuti ang tunog ng tunay na shocker. Dumating ang ating dalawang bida sa pinangyarihan ng pagnanakaw at napaka-casual na nagpaalam si Tojima. Ayaw niyang matuklasan ang kanyang pagkatao kaya yumuko siya para isuot ang kanyang maskara at ipinahayag na tapos na ang kanyang pagbabago.
Labis na nasindak si Year Iko dahil ngayon lang niya napagtanto na ang lalaking nagpapakilalang Kamen Rider ay lumitaw. Dramatikong lumingon si Tojima para ipahayag ang kanyang pagdating pero galit siyang pinutol ni Year Iko. Sinasabi niya na ang ginagawa niya ay hindi katulad ng Kamen Rider at naghubad siya para ipakita sa kanya kung paano ang tamang gawin. Isinuot ni Year Iko ang kanyang buong uniforme at ipinahayag na siya ang Electrowave Human TAC. Gulat na gulat si Tojima na makita ang pagsugod noong nakaraang araw at itinuro niya na si Tojima ay isa lamang lalaking nasa edad na at nagsuot ng murang maskara. Nagtataka lang si Tojima kung bakit hindi siya nahihiya na magsuot ng buong uniforme tulad ng ginagawa niya pero hindi siya nahihiya kahit kaunti. Sa maikling sandaling ito, napagtanto ni Tojima na hindi rin naman talaga siya nahihiya. Sa puntong yun, biglang bumagsak palabas ng tindahan ang mga magnanakaw matapos silang suntukin ng shocker. Miyembro, hindi makapaniwala ang streamer na nagkakaroon siya ng ganitong kagandang content para sa kanyang stream pero bigla siyang inalis ng isang tao. Naiwan si Naka na nakatayo at hindi makapaniwala at nanginginig na lang siya habang iniisip kung sino ang taong ito. Iniisip niya kung ang lalaking ito ba ay isang tunay na shocker mula sa orihinal na palabas at kinukumpirma naman ito ng lalaki. Si Naka naman ngayon ang naluluha dahil noon pa man ay hinangaan na niya si Shocker. Sinimulan ni Naka ikwento ang kanyang kabataan at kung paano siya binigyang inspirasyon ni Shocker para maging isang leader ng gang pero wala man lang pakialam ang lalaki ni Katie Ting. Hindi siya nag-aksaya ng oras at sinipa agad si Naka pataas, tumama sa kisame. Nakatayo siya ng nakakatakot habang palaylay ang katawan ni Naka sa ere at hindi sigurado si Year Iko kung ano ang iisipin sa nangyayari. Nagulat naman siya nang makitang umiiyak si Tojima. Gusto niya ang lahat ng bagay na Kamen Rider at ang makita ang tunay na shocker ay isang hindi kapani-paniwalang sitwasyon. Agad na pamwesto si Tojima sa kanyang atake dahil ang pagkakaroon ng tunay na shocker sa harap niya ay nangangahulugan na kaya ng lalaki na tanggapin ang kanyang pinakamalakas na atake. Inilabas niya ang kanyang Rider Punch habang tumutugtog sa kanyang isipan ang theme song ng Kamen Rider at ang nagtataka ang shocker dahil kailangan niyang protektahan ang sarili sa atake. Gayunpaman, nagalit siya kaya gumanti siya. Ang kanyang suntok ay nagpabagsak kay Tojima sa lupa sa madramang paraan ngunit lalo lamang itong nagpadala ng emosyon kay Tojima. Ito ay parang isang eksena mula sa palabas na Kamen Rider at ang lahat ay totoong nagulat sa kanya. Madramang sinabi ni Tojima sa Shocker na maghanda para sa kanyang susunod na atake ngunit sinuntok siya ni Year Iko palayo dahil gusto niyang sumubok. Sinasabi niya na hindi siya katulad ng gustong maging Kamen Rider at sa halip siya ay patunay. Nabuhay pa si Tackle. Sumugod si Year Iko habang sinasabing siya rin si Tackle at agad niyang sinimulan sa pag-ilag sa atake ng lalaki. Sinundan niya ito ng isang napakalakas na kontra-atake pero hindi basta-basta ang Shocker. Naghagis siya ng isang nakakatakot na sipa pero natigilan siya ng magawang iwasan ni Year Iko. Sinundan niya yon ng isang perpektong pile driver na tinatawag na electrowave throw at ibinagsak niya ito sa lupa. Sumulpot muli si Tojima sa laban sa sandaling ito at ginamit ang rider kick para durugin ang loob ng Shocker. Gulat si Year Iko na makita ang ganoong kalakas na atake at iniisip niya kung talagang natalo ang isang tunay na Shocker. Mabilis siyang nabahala dahil sana'y hindi nakialam si Tojima, pero biglang namatay ang ilaw sa tindahan. Isang misteryosong lalaki ang lumitaw at hindi siya makapaniwalang nakita niyang kayang talunin ng mga ordinaryong tao ang isang kalaban. Wala man lang ideya ang ating mga bida kung sino itong nakakatakot na lalaki, pero may kakaibang kapangyarihan siyang nagmumula sa katawan niya. Kaya niyang gumawa ng mga bagay na kakaiba, tulad ng pagbagsak niya sa katawan ng streamer at naging parang malambot na bagay ito. Ang ating mga bida ay nasindak ng bamuka ang bibig ng lalaki at lumabas na siya ay isang uri ng halimaw. Pagkatapos, isang palaso ang lumipad mula sa kanyang bibig at tumama ito sa mandirigmang Shocker, kaya't kinakalawang din ito. Saglit na pinag-isipan ng lalaki na gawin din ito kay Tanaka ngunit nagpasya siyang huwag na lang dahil ang pagkawala ng masyadong marami sa kanila ay maaaring magdulot ng problema sa kanya sa hinaharap. Ang ating mga bida ay hindi makapaniwala habang umaalis ang lalaking ito at napagtanto nilang pareho na siya ang pinakatotoong miyembro ng Shocker na nakaharap nila. Pagkatapos nito, ibinunyag ng ating mga bida ang kanilang tunay na pagkatao sa isa't isa. Sinabi ni Year Iko na ang pagtakbo na may maskara lang at nagkukunwaring karaniwang rider.
Hindi katanggap-tanggap para sa isang 40 taong gulang na tulad ni Tojima. Sabi niya na para lamang yun sa bata ngunit buong pagmamalaki namang sinasabi ni Tojima na mas matapang ang puso niya kaysa sa sinumang bata. Hindi na alam ni Yuriko kung paano sasagutin ang baliw na pahayag na yun pero nagpapasalamat siya sa kakatuwang usapan na ito. Nakakatulong ito para hindi siya masyadong mag-isip sa nasaksihan nila. Mas totoo ang shocker kaysa sa inaakala nila at nakalaban pa nila ang isa sa mga tauhan nito. Ang pinakamasama, ang lalaking iyon ay tunay na halimaw pero hindi pa rin maisip ni Yuriko. Isip, nang biglang nagulat ang ating mga bayani nang malaman ng kanilang waiter ang eksakto nilang pinag-uusapan. Pinapanood ni Yuriko ang live stream noong nangyari ang lahat at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Mitsuba. Siya pala ang manager ng restaurant na ito at inihayag na pareho silang tatlo. Magkakatulad sila at alam na niya yun noong pumasok pa lamang sila na nakasuot ng kanilang mga disguise. Nilinaw ni Yuriko na hindi sila mga cosplayer o anuman, pero alam na yun ni Mitsuba. Nahalata niya kung gaano sila kaseryoso sa kanilang usapan kaya naman, napagpasyahan na niyang may sabihin sa kanila. Kinukumpirma ni Mitsuba na talagang umiiral ang shocker at ipinapaliwanag na isa siya sa iilang nakasaksi sa kanilang kasamaan. Nag-alok si Mitsuba na ikwento ang kanyang buhay, pero nagbabala na napakahaba nito. Ipinapaliwanag niya na saklaw nito ang buong buhay niya mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan at marahil ay sapat na impormasyon para mapuno ang 5 nobela. Aabutin ng 3 oras kung ikukwento sa usapan, pero maaaring umabot ng 6 na oras kung madala siya sa pagpapaliwanag ng lahat. Si Tojima ay labis na sabik na makinig sa bawat detalye pero iniisip ni Yuriko na magandang panahon na para umuwi. Sa kasamaang palad, nagsimula na si Mitsuba na magkwento at nakita namin na may isang misteryosong babae na nanunood sa kanila. Ipinaliwanag ni Mitsuba na nagsimula ang lahat nang siya ay 6 na taong gulang. May isang bahay na dinadaanan nila ng kanyang kapatid araw-araw pauwi mula sa paaralan at ang lugar na ito ay isang neglected property. Ito ay isang garden house na puno ng prutas kaya't ang mga kamatis at pakwan ay tumutubo sa lahat ng dako. Isang araw, natakot sila sa isang lalaki na lumabas mula sa bahay na yun ngunit nag-alok lamang siya. Sila ng ilang gulay, gustong-gusto ni Mitsuba at ng kanyang kapatid ang lasa ng mga kamatis kaya nag-alok ang lalaki na patuloy silang bibigyan tuwing gusto nilang dumalaw. Sa kasamaang palad, hindi gaanong gusto ng mga kapitbahay ng lalaki ang kanyang bahay kaya nagsimula silang maghain ng reklamo tungkol sa kung paano umaakit ang lahat ng kanyang mga prutas ng mga hindi gustong hayop at kanilang dumi. Ang mga lalaking dumating upang ipaalam sa kanya ay natakot sa mga pukyutan doon kaya umalis sila at sinabi lang sa kanya na linisin ang mga bagay. Si Mitsuba at ang kanyang kapatid ay dumadalaw noon dahil sa puntong ito ay nasanay na sila sa pagtikim ng lahat ng prutas at gulay na iniaalok ng lalaki. Pero, inutusan din ng lalaki ng ilang masasamang loob na itapon ang lahat ng kanyang halaman. Hindi malinaw kung bakit galit na galit sila pero nagbanta pa silang susunugin ang lahat ng halaman niya pati na ang buong bahay. Hindi pinansin ng lalaki ang kanilang mga banta at sa halip, inalok niya silang kumain ng kahit anong gusto nilang prutas o gulay na meron siya. Galit na galit ang mga lalaki at pinaalala nila sa lalaki kung gaano sila kaseryoso. Nanganganib ang buong buhay ng lalaki at sinabi nilang hindi nila kailangan ang kanyang mga walang kwentang gulay. Ipinagpalagay ng lalaki na hindi lang sila mahilig sa gulay kaya inalok niya sila ng mga persimmon. Sa halip, galit na inulit ng masamang loob ang sinabi niya pero tumigil nang maalala na masarap naman talaga ang persimmon. Sinubukan niya ang isa at namangha sa sobrang sarap nito. Sumali sa kanya ang isa pang masamang loob at ang buhay nila ay nagbago magpakailanman. Pagkatapos, sinira ni Yuriko ang magandang kwento at pinaalalahanan si Mitsuba na dapat ay tungkol kay Shocker ang ikukwento niya. Si Mitsuba naman ay mahilig sa magagandang kwento at pinaalalahanan niya ang mga nakikinig na ang magandang panimula ay ang pinakamagandang paraan para maengganyo ang mga tao sa kwento. Ipinagpatuloy ni Mitsuba ang kwento pagkatapos nilang kainin ang masarap na prutas. Sinabi ng lalaki na pwede silang bumalik kahit kailan nila gusto pero bigla na lang siyang sinuntok ng isa sa mga siga. Nagulat ang mga bata at ipinaliwanag ng siga na hindi mahalaga ang kalidad ng prutas. Binayaran sila ng mga kapitbahay ng lalaki para takutin siya pero gusto ipaalam ng siga na hindi ito personal.
Bilang pasasalamat sa prutas, nagdesisyon ang mga lalaki na babalik sila kinabukasan para ayusin ang usapan pero nakapagdesisyon na ang lalaki. Alam niya na hindi na siya pwedeng tumira sa bahay at natuwa ang mga siga na nagsisimula na siyang makaintindi. Lumalabas na sila pala ang hindi nakakaintindi dahil ipinaliwanag ng lalaki na susunugin niya ang kanyang sariling bahay kasama ang mga masasamang loob. Nagbago ang kanyang pag-uugali sa mismong sandaling iyon habang inuulit niya na lahat ay kailangang masunog kasama ang mga masasamang loob. Lahat ng sangkot ay lubos na natigilan habang siya ay naging isang tunay na nakakagulat. Sinubukan pa rin siyang labanan ng mga masasamang loob pero nauwi lang sila sa pagkatalo. Nagtago sa takot si Mitsuba at ang kanyang kapatid at kalmadong bumalik lang ang lalaki sa kanyang bahay. Agad na sinunog ng mandirigmang nakakagulat ang kanyang bahay na may malaking pagsabog kaya ginaisang ng mga bata ang mga masasamang loob para makatakas silang lahat. Nawala ng imik si Tojima habang ipinapaliwanag ni Mitsuba na iyon ang una niyang engkwentro sa Shocker at nagsimula ang kanyang habambuhay na paghahanap sa kanila. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Mitsuba na mas lalo pang gumagrabe ang mga sumunod na pangyayari. Hindi makapaniwala si Yuriko na mayroon pang kasunod ang kanyang kwento, pero si Tojima ay sabik na sabik nang marinig ang susunod na mangyayari. Sa puntong yon, pinaalalahanan siya ng isa sa mga empleyado ni Mitsuba na hindi nararapat sa isang manager ang basta-basta na lang nakikipagkwentuhan sa mga customer. Sumunod naman si Mitsuba at sumang-ayon na bumalik sa pagtatrabaho nang sabihan siya nito at ipinaliwanag niya sa ating mga bida na sila pala ng babaeng yon. Iniisip ni Mitsuba na nagseselos lang ang girlfriend niya dahil sa sobrang ganda ni Yuriko pero sabi ni Tojima na hindi na nila kailangang malaman pa yan. May isa pang mahalagang bagay na gustong sabihin si Mitsuba sa kanila. Ibinunyag niya na nakapasok na ang Shocker sa lipunan ng mga tao sa malaking antas at posibleng kahit saan sila naroon. Parang ngayon lang nakaramdam ng ganitong kasiglahan si Tojima pagkatapos marinig ang lahat ng ito at sumang-ayon si Yuriko na kailangan nilang labanan ng Shocker dahil siya ay tackle. Kinabahan si Tojima at nagtanong kung gusto niyang marinig ang kwento ng kanyang buhay pero ang kay Yuriko ay hindi interesado. Sinasabi niyang tapos na siya para sa araw na ito pero unang hinihingi ni Tojima na magpalitan sila ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Nililinaw niya na para lamang ito sa propesyonal na dahilan dahil pareho silang lalaban sa Shocker pero halata na kinakabahan siya. Malapit doon, humihingi ng paumanhin si Mitsuba kay Yukariso dahil mukhang nagtatampo ito sa kanya at sa pagsama niya sa kung sino-sinong tao. Nagtataka lang siya kung mahal ba talaga siya nito kaya nang sabihin nitong oo, masaya siyang bumalik sa trabaho. Sa kaibuturan ng puso niya, humihingi ng paumanhin si Mitsuba dahil hindi niya masabi ang totoo kay Yukariso. Ayaw niyang masaktan siya, at kung anuman, gusto niyang labanan si Shocker para protektahan siya. Masayang tumatakbo si Yukariso na walang kam-alay-malay sa iniisip niya, pero bigla siyang sumeryoso. Balik sa eskwela, nakikinig si Asano kay Yuriko habang tinuturuan niya ang klase niya tungkol sa isang tula. Napapaisip siya sa pinakamasayang araw ng buhay niya at nagtataka kung panaginip lang ba yun. Iyon yung nag-transform si Yuriko sa harap niya mismo at pinaalala niya sa sarili na hindi yun panaginip dahil pinag-uusapan yun online. Ang isipin na siya lang ang nakakaalam ng sikreto niya ay lalo siyang nababaliw. At nagiging magulo ang mga iniisip niya. Naiisip niya na hinihingi niya ang iba't ibang bagay kapalit ng pananahimik tungkol sa lihim niya. Nagtataka ang kathang-isip na si Yuriko kung anong mga bagay ang tinutukoy niya. Pero sumagot si Asano sa totoong buhay na gusto niya ang lahat ng klase ng bagay. Siyempre, walang nakakaunawa sa sinasabi niya kaya pinagtawanan siya ng buong klase. Dito napagdesisyonan ni Asano na kailangan niyang maging mas tiwala sa sarili pero napansin niyang may kausap si Yuriko sa loob ng bodega ng gym. Medyo hindi komportable ang usapan dahil sinasabi ni Yuriko sa babae na bitawan ang kamay niya. Nagpahayag ng pag-ibig ang babae kay Yuriko na ikinagulat nilang dalawa ni Asano. Napansin ng babae na hindi siya nakikilala ni Yuriko kaya nagbago siya ng ayos ng buhok at nagpakilalang siya si Yukariso mula sa restoran. Biglang nagbago ang tono ni Yukariso at gusto niyang malaman kung ano ang balak gawin ni Yuriko sa kanyang boyfriend. Tinawag ni Yukariso si Mitsob na tanga dahil nahuhumaling ito sa Kamen Rider at Shocker at isinusugal ang buong buhay niya para patunayang totoo ang Shocker. Ayon sa kanya, medyo kaakit-akit ito kaya sikat siya pero hindi naman siya pinapansin ng mga babae dahil kausapin siya ng higit sa isang beses.
Wala pang isang beses na may babaeng kumausap sa kanya ng 2 beses at nagtataka siya kung mahuhulaan ni Yuriko kung bakit. Hindi sumasagot si Yuriko kaya ipinaliwanag ni Yukari So na dahil madalas niyang sinasaktan ang mga ito. Ipinaliwanag din ng babaeng ito na kahit naiinis siya sa pagkahumaling ni Mitsob sa shocker, pinakagusto niya ito kapag nagagalit ito tungkol sa kanila. Walang ideya si Yuriko kung ano ang ibig sabihin ng babaeng ito kaya sinabi niya na lang na dapat itago na lang ni Yukari So ang impormasyon na yun sa sarili niya. Tumawa si Yukari So na parang baliw kaya nagsimulang umalis si Yuriko pero ang babaeng baliw ay may isa pang gustong sabihin. Ibinubunyag niya na ang pinakamasarap sa lahat ng ito ay sobra-sobra ang pagkahumaling ni Mitsob pero hindi niya alam na ang sarili niyang kasintahan ay miyembro. Natigilan si Yuriko at labis siyang nabigla nang mag-anyo si Yukari So. Nasa klasikong pasture siya at sinabi niya kay Yuriko na oras na para matapos ang buhay nito. Nawala sa sarili si Asano nang makita niya ang tunay na pagbabago pero narinig siya dahil sa kanyang tili. Napagtanto ni Yukari So na nakita niya ang tunay niyang pagkatao at napagpasyahang kailangan ng matapos ang buhay ni Asano. Buti na lang para sa kanya, laging handa si Yuriko na magbago anyo at sinabi niya kay Yukari So na walang buhay na magwawakas ngayong araw. Ipinakilala ni Yuriko ang sarili bilang Electrowave Human Tech pero tinuyalang ni Yukari So ang kanyang uniforme. Ipinahayag niya na hindi makakatulong ang kasuutan kay Yuriko para mabuhay pero sinipa siya ni Yuriko palabas ng silid. Pinauwi ni Yuriko si Asano pero tumanggi si Yuriko na hayaan siyang mabuhay matapos makita ang kanyang lihim. Inanunsyo niya na kukunin niya ang kanilang miserableng buhay pero itinuro ni Yuriko na ang kanyang maliit na nobyo ay tao rin. Bumalik ang boses ni Yukari So sa kanyang pagkababae para sabihing hindi siya kasali, pero bigla siyang bumalik sa pagiging marahas sa pakikipaglaban. Matindi ang kanyang mga suntok at si Yuriko ay nakakaiwas at nakasasangga na lang ng isa gamit ang kanyang paa. Hindi makapaniwala si Yukari So na nakakatagal pa si Yuriko kaya ipinaalala niya kay Yuriko na tao lamang siya. Plano ni Yuriko na tapusin ang laban sa susunod niyang suntok, pero nagpanggap lang si Yuriko na tinamaan siya. Sa katotohanan, ginamit niya ang atake mismo ni Yukari So para makakuha ng kalamangan at ipinahayag ni Lolly na ang susunod niyang galaw ay tinatawag na Electrowave Throw. Malakas na malakas ang atake habang ibinabagsak niya si Yukari So sa lupa, ulo ang unang tumama. Sa ibang lugar, nag-eehersisyo si Tojima pero naantala siya ng isang mensahe mula kay Yuriko na humihingi ng tulong sa kanya. Kalaunan, dinala ng ating mga bida ang walang malay na katawan ni Yukari So kay Metsuba. Hindi niya makilala kung sino ito kaya isiniwalat ni Yuriko na ang kanyang kasintahan ay bahagi pala ng shocker. Hindi masyadong maniwala si Metsuba noong una pero malinaw na pareho ang kanyang mukha at labis siyang nasindak. Hindi maisip ni Yuriko ang sakit na nararamdaman niya matapos malaman na ang isang taong kanyang minahal ay nasa shocker pero hindi rin nila makapaniwala na hindi niya napansin. Sa gulat ni Metsuba, ibinunyag niya na ang shocker din ang kalaban ng buong pamilya niya. Lubhang naantig si Tojima sa bagong detalye na ito kaya nagpasya si Metsuba na ikukwento na lang niya sa kanila ang susunod na bahagi ng kanyang kwento. Ito ay tinatawag na Metsuba, ang kanyang kapatid sa shocker, ang arko ng paghaharap sa halimaw. Sabik na marinig ni Tojima ito pero umaasa lang si Yuriko na didiretso na siya sa punto sa pagkakataong ito. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Metsuba na pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa shocker noong tag-init, siya at ang kanyang kapatid ay nagpunta para manatili sa kanyang mga lolo at lola. Isang gabi, may mga magnanakaw na biglang sumulpot at binugbog ang kanilang lolo. Nagtalo ang mga magnanakaw kung paano siya igagapos, pero ang kapatid ni Metsuba ay nagalit nang makita ang ginawa nila sa kanilang lolo. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay Ikkyu at napuno ng galit ang kanyang buong katawan. Nagpakita si Ikkyu ng kakaibang galing sa pakikipaglaban habang binubugbog niya ang magnanakaw. Hindi nagtagal, napuno na ang magnanakaw at sinabi niyang isa siyang shocker combatant. Ikalawang beses na itong nakaharap ng kapatid ang isang shocker pero hindi natakot si Ikkyu. Tinulak pa atras ng kanyang malalakas na atake ang shocker pero walang tigil ang shocker sa kanyang ganti. Suntok, sumuntok din si Metsuba at itinali ang pamilya. Ang mga magnanakaw ay wanted na kriminal dahil kagagawa lang nila ng isa pang krimen pero may hindi maintindihan ang babae. Isa siyang shocker combatant pero gumagawa siya ng krimen kasama ang isang taong tulad niya.
Hindi niya alam kung bakit niya gustong gawin yun dahil mangangahulugan yun na hahabulin siya ng mga pulis at ng shocker. Balewala yun sa lalaki dahil iniisip lang niya na cool silang team tulad nina Bonnie at Clyde. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang kanilang maliit na pantasya ay magtatapos sa isang terribleng pagwawakas dahil kay Metsuba. Bumalik na sa bahay ang lola. Mabilis na ipinaalam ni Ikkyo sa kanya na sila'y ninanakawan at natigilan ang magnanakaw nang makita kung gaano kalaki ang lolang ito. Sinuntok ng lolang ito ang balikat ng magnanakaw gamit ang kalaykay at kinaligan niya ang kanyang pamilya. Sinimulan niyang hilahin palabas ng bahay ang mga magnanakaw pero nagbalik sa pagiging palaban ang lalaki. Gusto sanang sumugod ni Ikkyo para tulungan ang kanyang lola pero ipinaliwanag ng kanyang lolo na kaya niya ang sarili niya. Gayunpaman, nabigla sila nang makarinig sila ng nakakatakot na ingay. Sumugod sila palabas at ang nakita nila ang magiging sanhi ng trauma sa mga bata habang buhay. Isang napakalaking halimaw ang pumatay sa kanilang tatlo kasama na ang lola. Labis na nasindak ang lolo nang makita ang walang buhay na katawan ng babaeng kanyang minamahal. Tinawag niya ito at galit na sumugod sa halimaw. Siyempre, hindi niya kaya ang nilalang na ito kaya madali siyang pinabagsak sa isang atake. Ang kanilang mga kapatid ay natigilan sa takot at ang halimaw ay naghinagpis na naging magulo ang mga pangyayari. Nakita niya ang mga bata ngunit tinawag lamang silang mga pasaway at lumipad palayo. Ang mga magkapatid ay walang magawa at ang tanging nagawa lamang ay umiyak para sa kanilang mga namatay. Mga mahal sa buhay, sabi ni Metsuba, hindi niya sigurado pero malamang isa yung halimaw na shocker. Kinukumpirma ng isang boses na pinatay ng shocker ang kanyang mga lolo at lola. Ang pagdating niya ay kasing dramatic ng sa ating mga bida at hindi makapaniwala si Yuriko sa aura na binubuga niya. Ibinunyag ni Metsuba na ito ang kanyang kapatid na si Ikkyo at hiniling niya itong makipagkita sa ating mga bida. Bigla namang napagtanto ni Metsuba na may masamang maaaring mangyari. Ang magkapatid ay buong buhay na naghangad ng paghihiganti laban sa shocker kaya si Metsuba. Hindi alam kung ano ang gagawin ng kanyang kapatid kapag nakita si Yukariso sa kanyang nakakagulat na anyo. Siguradong magiging sakuna ito kaya nagpasya siyang subukang itago ito. Malakas na sinabi ni Ikkyo ang salitang bagyo habang lumilipad siya sa himpapawid at bumaba siya sa pinakamaaksyong paraan na posible. Nagpakilala ang ating mga bayani at naging tensyonado ang sitwasyon nang ibunyag ni Tojima na nakalaban na nila ang shocker noon. Parang galit si Ikkyo matapos marinig ito at gusto niyang malaman kung sino talaga sila. Hindi maintindihan ni Yuriko kung bakit siya nagkakaganoon pero alam ni Tojima kung ano ang dapat gawin. Namamangha namang pinapanood ni Ikkyo si Tojima habang ginagawa ang maalamat na pose sabay sabing, Rider Transform. Halos hindi mapigilan ni Ikkyo ang sarili habang nasasaksihan ang kamanghamanghang pagbabagong anyo na ito at tinapos pa ni Tojima sa pamamagitan ng pagsuot ng kanyang maskara habang nagpapahayag na siya ay isang ordinaryong rider. Gayunpaman, mabilis na nagpakalma si Ikkyo dahil mayroon siyang tanong. Napakasimple lang talaga kaya't tinanong niya kung sino ang itinuturing ni Tojima na pinakamalakas na ordinaryong rider. Hindi man lang nagatubili si Tojima habang nagsisimula siyang sabihin na ito ang orihinal, ngunit pinutol siya ni Ikkyo. Ginagawa niya ang sikat na posisyon ng rider sa kahangahangang paraan, pero ang ginagawa niya ay Transformation V3. Tapos, sinabi ni Ikkyo na ang pinakamalakas na common rider ay si V3. Siyempre, hindi sang-ayon si Tojima dito kaya sinabi niya kay Ikkyo na dapat panindigan niya ang mga sinabi niya. Nagulat ang iba nang haminin siya ni Tojima at hindi maintindihan ni Yuriko kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Ikkyo na hindi nagiging tunay na common rider ang sinuman dahil lang sa maskara at hindi niya kailangan ng kahit ano katulad nito. Hindi siya nagsuot ng kahit anong costume at basta nalang ginawa ang sikat na V3 pose. Ang kanyang titig ay napakatindi at tinanong niya si Tojima kung nakikita ba niya si V3. Tinitigan siya ni Tojima ng mabuti at labis siyang nagulat nang mapagtanto niya na kaya palang isabuhay ni Ikkyo si V3 kahit wala siyang anumang uniforme. Ipinahayag ni Tojima na talagang nakikita niya ito ngunit iniisip lang ni Yuriko na baliw silang dalawa. Pagkatapos, idiniin ni Ikkyo na matapos mawala sa kanya ang kanyang mga lolo't lola sa masamang paraan, tinalikuran niya ang kanyang pagkatao at itinalaga ang buo niyang sarili sa paghihiganti. Wala nang mas mahalaga pa sa kanya kaysa sa pagtitiyak na ang mga may sala ay makakatikim ng katarungan. Sa pamamagitan lamang ng napakahirap na prosesong ito kaya ang kanyang kalooban ay naging V3.
Nakakuha si Ikkyo ng paggalang ni Tojima ngunit hindi ibig sabihin na ang V3 ang pinakamalakas. Ang ibig sabihin lamang nito ay ang kanilang laban ay magiging isang pangarap na laban sa pagitan ng unang rider at V3. Naghahanda ang dalawang lalaki para sa laban ngunit hindi pa rin maintindihan ni Yuriko kung bakit gusto nilang maglaban. Sinimulan ni Tojima sa pamamagitan ng kanyang sikat na rider punch ngunit nagulat siya nang gamitin ni Ikkyo ang isang suntok upang salagin siya. Namamangha si Yuriko sa kamanghamanghang pamamaraan ngunit hindi maintindihan ni Tojima kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Ikkyo na si V3 ay binigyan ng pinagsamang kapangyarihan ng mga karaniwang riders 1 at 2. Si Ikkyo ay syempre isang malaking tagahanga kaya hindi niya kukunin ang pangalan kung hindi niya kayang pantayan nito. Kaya naman pinaghirapan niyang matutunan ang iba't ibang uri ng martial arts. Pagdating naman kay Tojima, nakita ni Ikkyo sa kanyang isang atake na ang estilo ng pakikipaglaban ni Tojima ay sariling sikap. Ipinahayag ni Ikkyo na malaki ang agwat sa pagitan nila at si Tojima ay talagang hindi niya katapat. Dahil sa mga salitang ito, nagpasya si Yuriko na siya ang susunod na lalaban kay Ikkyo. Naghahanda si Yuriko na pumorma pero naputol ito nang dumating si Tojima na galit na galit. Ibang-iba ang kanyang kilos matapos insultuhan ang kanyang dangal kaya sinabihan niya si Yuriko na huwag makialam sa usaping ito. Malinaw ang galit sa kanyang mga mata nang ipahayag niya na ang laban na ito ay kanya lamang. Nagsisisi pa si Yuriko na napasama sa gulo at nagulat si Ikkyo nang magpalat siya pabalik sa kanyang normal na kasuotan. Hinayaan niya silang magpatuloy pero gulat pa rin si Ikkyo sa kanyang nakita. Wala sa kondisyon si Tojima para maglaro kaya't dumiretso siyang sumuntok sa mukha ni Ikkyo. Pinapaalalahanan niya si Ikkyo na mag-focus sa kanyang kalaban at sumugod ulit para sa isa pang rider punch. Nagtataka si Ikkyo kung yun lang ba talaga ang alam niyang galaw at madali niya itong naiwasan. Nagtagumpay si Tojima na makasuntok kahit isa at natigilan si Ikkyo sa bigat ng kanyang kamao. Napakalakas ng kanyang suntok at nakailang suntok pa si Tojima. Gayunpaman, si Ikkyo ay may ilang nakakabaliw na akrobatikong galaw at isa sa mga ito ay tinatawag na V3 tailspin kick. Namamangha ang lahat ng nanunood sa ataking ito ngunit hindi makapaniwala si Ikkyo nang makita niyang sinalulang ito ni Tojima gamit ang kanyang ulo at hinarang. Sa mismong sandaling ito napagtanto ni Ikkyo ang isang bagay at siya'y umurong. Hindi pa rin siya makapaniwala at iniisip niya kung si Tojima ba ay may kaparehong kaluluwa sa kanya. Ang nakakaintrigang pangyayaring ito ay lalo siyang nagpaalab para sa kanilang laban ngunit ang lahat ay biglang huminto nang magising si Yukariso. Medyo natagalan si Ikkyo bago niya tuluyang ituon ang kanyang mga mata sa sinturon ni Yukariso. Ito ang pinakamalalang bangungot ni Mitsuba dahil napagtanto ni Ikkyo na bahagi siya ng shocker at nawalan siya ng kontrol. Nakakakilabot kay Yukariso na makita na nasa anyo pa rin siya ng shocker ngunit huli na para gawin habang sumusugod si Ikkyo sa kanya ng galit na galit. Ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang naghihiganting puot sa isang suntok na ito pero natigilan siya nang pigilan siya ng sarili niyang kapatid. Lumayo si Ikkyo dahil naguguluhan siya at hinihingi sa kapatid na ipaliwanag kung bakit niya ipinagtatanggol ang isang nakakagulat. Nauunawaan ni Mitsuba kung ano siya pero ipinapaliwanag din niya na nobya niya si Yukariso. Mas natakot pa si Yukariso kaysa sa kahit sino nang marealize niya na alam ni Mitsuba ang kanyang lihim. Hindi pa nagagalit ng ganito si Ikkyo matapos marinig ito kaya hindi talaga siya makapaniwala. At sinasabi niya kay Mitsuba na ulitin. Pero hindi nagpatinag si Mitsuba kahit isang segundo at muling sinabi na maaaring nakakagulat si Yukariso pero nobya niya pa rin ito. Parang musika yon sa pandinig ni Yukariso kaya nagsimula siyang mamula at sinabi rin niya kay Mitsuba na ulitin. Buong tapang itong sinabi ni Mitsuba sa ikatlong pagkakataon kaya sinabi ni Yukariso na mahal niya ito ng higit sa lahat. Nanunood si Ikkyo nang may pagkabigla pero ipinaliwanag ni Yukariso na may sasabihin pa siya. Alam na ni Mitsuba ang pagkatao niya kaya hindi na nila maitutuloy ang ginagawa nila. Ang kanyang misyon bilang kasapi ng shocker ay lapitan ang mga nakakaalam ng kanilang pag-iral at bantayan sila. Kung mayroon silang mga kasamahan, tungkulin niyang tiyakin na dalhin nila ang anumang kaalaman na mayroon sila sa kabilang buhay. Sa kasamaang palad, kailangang gawin ni Yukariso ang kanyang trabaho kaya nagpadala siya ng signal. Natanggap ang mga signal na ito ng ilang normal na tao sa buong lungsod, ngunit nagbago silang lahat habang nagmamadali papunta sa lokasyon ni Yukariso.
Ang ating mga bida ay nagulat nang matagpuan nila ang kanilang mga sarili na napapaligiran ng ilang mga tauhan ng shocker. Humihingi ng paumanhin si Yukariso sa kanyang minamahal na si Mitsuba habang siya ay nagsisimulang umiyak at si Mitsuba ay nahihirapang intindihin ang nangyayari. Sinabi ni Yukariso sa kanya sa huling pagkakataon na mahal niya ito ngunit sinasabi niya na kailangan ng matapos ang buhay nito. Salamat sa panunood ng aking recap. Siguraduhing i-like ang video.